Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo sa ating pong pag-uusapang topic ang tungkol po sa pag-treasure hunting at tayo na naman po ay magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga Japanese marker at atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ang ikatatlong pahina ng Japanese code. At bago natin umpisahan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panunood at kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. So umpisahan po natin mga ka-treasure hunter ang atin pong ibabahagi ngayon ang tungkol po sa Japanese code na kung saan isa-isahin po natin ipaliwanag sa inyo kung ano po ang kahulugan nito. Continue po tayo mga ka-treasure hunter sa atin pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman at atin po ngayong isa-isahin itong page 3 ng Japanese code kung ano-ano po ang kahulugan ng mga markang ito mga ka-TH. So umpisahan po natin sa markang ito na kung saan mayroon pong parang letter C na nakataob na may cross po sa itaas. So kung titingnan natin ay parang pansyon ang istura na kung saan may cross sa itaas. Ang tinutukoy po niyan ay antique ang nakatagong kayamanan. So kapag nakita natin na mayroong cross at mayroong ganyan na sistema ng inukit sa bato na ganyang klaseng marka mga ka-treasure hunter, siya po ay nagsasabing mga antigo ang ibinaon. So susunod ang parang letter C na nakatihaya na kung saan mayroong tuldok sa gitna na parang tainga na nakapatihaya. Ang ibig pong sabihin niyan ay under the foot of the mountain. So ibig sabihin ang treasure daw ay nasa ilalim na sa paanan ng bundok. So nasa ilalim daw ng paanan ng bundok, under the foot of the mountain. So yan po ang kahulugan ng ganitong klaseng sign or marker mga ka-TH. Sunod naman po ay ang kurting sharp. Kung makikita natin, may dalawang bar na nakapakross na nanghugis sharp sign na ang kahulugan niyan ay sharp curve ang ibig sabihin. Pag sinabing sharp curve, yan po ay pakurba ang kanyang tinutukoy. Yan po ang ibig sabihin ng sign or marka na yan mga ka-treasure hunter kapag nakita natin na inukit yan sa bato. Susunod naman po ay ang dalawang guhit na ganito na kapag makita natin ang dalawang guhit na ganyan at isa sa ating kakilala ay may markang ganyan na kung saan dalawang guhit na ganyan na kung saan hindi ganun kahaba, yan ay naglalarawan ng 1 to 30 meters ang layo ng nakatagong kayamanan. So mula po sa marka na ganyan na may dalawang bar na inukit sa bato, ang kahulugan po niya ay 1 to 30 meters ang layo or distansya po sa kinaroroonan ng nakabaong kayamanan. Sunod naman po ay ang arrow na ganito. Kapag nakita natin yung arrow na ganito mga ka-treasure hunter, na patagilid, siya po ay nagsasabing 30 to 100 meters ang nakatagong kayamanan. So kapag napansin natin yan sa bato na kung saan inukit na pa-vertical, yan po ang kahulugan niya, 30 to 100 meters ang layo ng distansya ng kinaroroonan ng treasure. Sunod na naman po ay itong 4 na bar na magkasunod. Ang kahulugan niya ay east, west, north, and south. So ang tinutukoy niya po ay ang direksyon na 4 na east, west, north, and south. Yan po ang kanyang tinutukoy. So maaaring may makikita pa tayong mga marka na kung saan naglalarawan or tumutukoy sa deposito mga ka-TH. Sunod na naman ay itong parang salakot na itsura
So kung makita natin na ganyan ang itsura o marka na nakaukit sa bato, siya po ay nagsasabing Salakot sign, mountain treasure. So mountain treasure, ibig sabihin nasa bundok, sa itaas ng bundok o nasa gilid ng bundok ang nakatagong kayamanan. So ibinaon po sa ilalim ng bundok kapag nakita natin na ganyan ang itsura. Sunod na naman po ay ang ganitong itsura ng sign na kung saan parang nakahiwalay na tree at may tatlong bar na nagkadugtong na kung saan may dugtong pa sa kaliwang bahagi na parang dalawang box na dinugtong. Siya po ay nagsasabing boxes of gold ang nakatagong kayamanan. So boxes of gold kapag nakakita tayo ng ganitong sign. Sunod ay ang itong ahas na nakapulupot na nakapababa ang ulo. So kapag nakakita tayo na ang ahas ay nakapulupot at nakapababa ang ulo, siya po ay treasure underneath, sa ilalim ang tinutukoy niya, sapagkat ang lahat po ng mga hayop na kung saan may ulo ay lagi pong pointer ang kanyang ulo o mata. Kung saan po siya nakatutok o nakatingin, nandoon po ang nakatagong kayamanan. So arrowhead ang lahat po halos ng hayop na kung saan ginawa pong marka ng mga Hapon. Sunod ay ang letter P na kakaibang itsura na patagilid. Kapag nakita natin itong ganitong klaseng letter P na itsura na yan ay nagsasabing tunnel. So ang P ay nagsasaad po ng tunnel, mga ka-treasure hunter. Sabi niya, page po. So kapag nakakita tayo ng ganitong mga sign, alinman dito sa dalawa, yung bilog na may X or parang bulaklak na apat ang petals na ganito po ang itsura, siya po ay nagsasabing exclusive ang nandyan sa kinaroroonan ng markang yan. So mag-ingat kapag nakakita tayo ng ganitong mga sign, mga ka-treasure hunter. Sunod ay ang Japanese character na ganito. Kapag nakita natin sa bato ito, ay tandaan po natin na ang kanyang kahulugan ay take and get. So kunin daw natin ang nakatagong kayamanan. Sunod ay ang ganitong klaseng marka na parang buti. Kapag nakita natin itong parang buti na ganito at parang number 7 na may tuldok sa gilid, nakapataob po na number 7 na may tuldok sa gilid at may parang I at saka H na maliit, alin man dito sa tatlong ito ang makita natin kapag nakaukit sa bato, siya po ay nagsasabing poison. So lason ang ating masasagupa kapag nakakita tayo ng ganitong mga marka, alinman sa tatlong yan. Sunod ang parang letter T na may guhit sa gitna at parang letter B na maliit, or alinman sa D, R, D. Alinman dyan sa mga sign na yan ang ating makikita sa dalawang ito ay nagsasabing treasure close or malapit na tayo sa kinaroroonan ng treasure. So close to treasure, malapit na tayo sa treasure, treasure close, sabi niya. Sunod ay ang mga sign na ganito, alinman sa mga sign na ganito ang ating makikita sa bato. Kapag nakakita tayo ng mga ganitong sign sa bato na inukit, yung kwadrado na may tuldok at yung kwadrado na may guhit sa gitna, yung letter C na kadiretso ang mga angle at may tuldok sa gitna, at letter C na prong taingan na may tuldok sa gitna, siya po ay nagsasabing inside treasure. So ibig sabihin nasa loob ang nakatagong kayamanan, maging bato man yan o maging kahoy na artificial na nilikha po ng mga Japanese Imperial Army, o kahit anong bagay na kung saan nakatatak yan, siya po ay nagsasabing nasa loob ang nakatagong kayamanan. Sunod na naman po ay ang letter A na ganito, na kung saan nakapavertikal at parang letter D na parang letter B na putol ang itsura, kung saan kakaiba po ang mga sign na ito. Siya po ay nagsasabing map
under mga ka-treasure hunter. So map under daw po ang kahulugan kapag nakakita tayo ng ganitong mga sign alinman sa tatlong ito. So hindi po magkasama-sama ito, pwedeng magkahiwalay ito ang mga sign na ito mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po ay ang parang letter Y na magkabaliktaran. Kapag nakita natin ito sa bato na kung saan iginuhit, yan po ay nagsasabing this place. Dito po naroon, sabi niya. Dito naroon. Ditong lugar na ito, nandito sa lugar na ito, this place. Ang nakatagong kayamanan, mga ka-treasure hunter. Next po, mga ka-treasure hunter, ang parang Y na magkahiwa-hiwalay ang kanyang dugtong na kamay na nakapataob at letter D sa gitna na maliit. Siya ay nagsasabing in creek. Nasa creek ang nakatagong kayamanan. Kapag nakita natin yan mga ka-treasure hunter, ang sunod na naman po ay ang X at saka U, na kung saan ang kahulugan po ng X at saka U ay object deposit. So pag sinabing object ay mga bagay po na kayamanan, maaaring Buddha or mga jade, diamonds or ano pong mga bagay na kung saan yari po sa mamahaling metal or mamahaling bato mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po ay ang check na ganito na maiksi lamang, hindi ganun kahaba ang kanyang dulo. So kapag nakita natin yung sign na yan na parang maiksi po na check underfoot of the mountain mga ka-treasure hunter, ang kahulugan po ng ganitong klaseng parang check na nakalagay po o nakaukit sa bato. So next po mga ka-treasure hunter, kapag nakakita tayo ng triangle po na ganito ang itsura, ay nagsasabing gold bar, treasure on tree or rock triangle. So pag sinabing gold bar, ginto yan, tapos treasure na nandoon daw sa punong kahoy na naka-triangle or mga batong nakapurmang triangle. So maghanap po tayo ng mga punong kahoy na naka-triangle or mga batong naka-triangle kapag wala tayong makitang naka-triangle na puno. Kung wala tayong makitang naka-triangle na mga bato, hukayin po natin na sa ilalim po ang nakatagong naka-triangle na bato. Yan po ang kahulugan nitong triangle na ito. Sunod na naman po ay parang anchor, na kung saan ang kahulugan po niya ay anchor tunnel. Kapag nakita tayo ng anchor logo na kung saan inukit po sa bato ng mga Hapon. Sunod na naman po ay parang 1 at saka V. Yung I at saka V ay pinagsama. Ang kahulugan po nito ay hole or butas po mga ka-treasure hunter. So next po mga ka-treasure hunter, ito pong parang letter B na nakapatong po sa parang nakataob na letter C na pahaba, na kung saan may tuldok po sa kaliwang bahagi sa itaas at kanang bahagi sa itaas. So kung makikita natin yan, ang kahulugan po niyan ay Buddha ang nakatagong kayamanan. Sunod na naman po ay ang parang ganito na parang laso na Japanese character na ganito po ang mga itsura niya. Kapag nakita natin ito sa mga bato, ang kahulugan po niyan ay under tree o nasa ilalim ng punong kahoy ang nakatagong kayamanan. Kapag nakakita tayo ng ganitong klase na parang letter T na may parang letter S na alon na may dalawang bar o at may dalawang bar sa ilalim, siya po ay nagsasabing under tree. So alinman sa dalawang ito, sapagkat dalawa po ito, so alinman dito sa mga sign na ito ay under tree ang ibig sabihin yan. Sunod na naman po ay itong parang check na may parang number 2 ang kanyang dugtong at parang letter F na pahaba na nagkadugtong po sila. Siya po ay treasure under ang kahulugan. Sunod na naman po ay ang ganitong klaseng sign na letter C na maliit at isang malaking letter C na parang close parenthesis.
na maliit ang isa at malaki ang isa, at isang close parenthesis na may number 3. Kapag nakita natin yan, ang kahulugan yan ay in tunnel. Nasa loob raw ng tunnel ang sikreto. Sunod naman po ay ang ganitong sign. Kapag nakakita tayo ng ganitong sign na kung saan ay parang, kung titingnan natin ay parang paniki, may pakpak, parang may number 7 dito. Ang kahulugan niyan ay treasure on. So treasure on ang kanyang kahulugan. So pag sinabing treasure on, kayo na po ang bahalang magbigay ng meaning kung ano pong ibig sabihin ng treasure on, sapagkat hindi po natin masyadong kabisado ang transliteration sa Tagalog ng treasure on. So yan po ang kanyang kahulugan, mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po ay ang parang letter C or parang tenga na may tuldok naman sa gitna. Pag napansin natin ang ganito, na kung saan parang letter C na may tuldok sa gitna, treasure under. So kanina ay treasure enclosed or enclosed treasure, inside treasure ang ganitong klaseng isa pang sign na ganito. So balit yung isa ay nasa gitna bandang tuldok, ito ay magkadikit sa katawan ng tuldok. So may kaibahan po ang letter C na ito na kung saan may tuldok sa loob. So kapag nakita natin yan, treasure under ang kanyang kahulugan. Sunod naman po ay ang parang ganitong klaseng apat na sign na ganito na bilog, plus, tapos may bilog, tapos arrow na paakyat at may box. Apat po sila na magkasama. Or ganyan siya na parang pa-square ang pagkasulat na apat sila ay nangangahulugang pera ang nakatagong kayamanan. Sunod naman po ay ang ganitong klaseng sign na parang zigzag, ngunit parang Y na naputulan ng kamay, at may isa pang parang hindi klarong parang X na broken X na kung saan kanya pong itinatak sa bato. Ang kahulugan po niyan ay buried gold. Kapag nakita natin yan, mga ka-treasure hunter, sa bato, nakabaon daw na mga ginto ang kanyang kahulugan. Sunod naman po ay ang ganito pong sign na kung saan bilog na may arrow po na nakadugtong. Ang ibig pong sabihin niyan ay jewelries ang nakatagong kayamanan. Sunod ay ang parang ganitong sign na kung saan may guhit at may guhit din sa gilid magkabilaan, or ganito pong klaseng pagkaguhit. Yan po ay nangangahulugan ng that one is object or that one object. So tumutukoy po siya na yan po ay object raw. So maaring tumutukoy siya sa mga bagay na yari sa gold or yari po sa mga mamahaling bato, mga ka-treasure hunter. Sunod naman po ay ang parang H na putol at V na malaki as in victory at may tuldok. Siya po ay nagsasabing open. So buksan daw, buksan, open. Sunod na naman po ay ang dalawang bar na pahalang na ganyan. Kapag nakita tayo ng dalawang bar na nakapatayo na pahalang, siya po ay nagsasabing mini deposit. So marami daw pong naka-deposito or nakatago kapag nakita tayo ng ganyan. Sunod na naman po ay parang ganitong klase na nakapaklose na parang patanil. Kapag nakakita tayo ng ganyan, siya po ay nagsasabing silver deposit. So silver deposit daw po ang kahulugan niyan, mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po ay ang 7 plus at saka itong H. Kapag nakita natin ito, alin man dito sa 7 plus or H na ganito, siya po ay nagsasabing diamond ang nakatagong kayamanan. So 7 plus at saka H, kapag nakita natin yan, diamond, mga ka-treasure hunter, ang ating hinahanap. Maaring nakabalot sa bato ang diamond or inipit sa bato. Sunod na naman po ay itong triangle na may dalawang tuldok sa ilalim. So ang iba dito ay may tuldok sa gilid. So kung saan po nakalagay ang tuldok, nandun ang treasure sa bahagi po ng may tuldok. So itong may tuldok na dalawa na ganito sa ilalim ay big road ang kanyang tinutukoy o malaking kalasada. So maghanap po tayo ng kalasadang malaki
nandoon daw ang nakatagong kayamanan. Maaring mismong sa gitna ng dinadaanan ng highway sa kalsada yung kanyang tinutukoy, sapagkat yan ay nagtuturo na ang treasure ay nasa malaking daanan. Sunod ay ang dalawang tuldok na ganito, mga treasure hunter. Kapag nakita natin na may dalawang tuldok sa bato na nakapavertikal, ang kanya pong tinutukoy ay small road o maliit na daanan. Maaring daanan ng sasakyan or maaring daanan po na trail ng mga tao na kung saan ito po ay ginawa noong unang panahon. Yung mga daanan po noon, yan po ang tinutukoy na ng dalawang dot na ito. Small road ang kanyang sinasabi. So yan lamang po ang ating ibinahagi sa page 3 ng ating pong Japanese code, at sana po ay mayroon tayong nakuha at napulot na naman sa mga markang ito na atin pong ibinahagi sa inyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi. Maraming salamat po.